Hello guys! Welcome to Paraiso ni Juan here in Tagaytay City, Cavite. Tuloy po kayo! Hello guys! Welcome to Paraiso ni Juan! Hello guys, good day and welcome to Arky Knows. I'm Architect Jojo. Today we're here in sa Paraiso ni Juan. So nandito tayo ngayon para sa aming chapter planning or annual chapter planning ng UAP QC Silangan Chapter. So, tutur ko kayo dito sa isang magandang resort na to. So, samahan nyo ako at ikutin natin itong magandang lugar na to. Ito ang Paraiso ni Juan. Let's go! Dito guys, so pagpasok nyo dun sa gate, actually at the back, ito yung gate nya, no? So, yung cladding ng gate niya, combination siya ng steel and also yung wood. Dito naman, so may mga nakaharang na sasakyan, you will be welcomed by this landscaping. Mula dito sa area na kinatatayuan ko, then aakyat tayo dun sa taas. Now, as you notice, ito yung main structure niya. So, aakyat tayo dito sa upper area nitong resort. So you notice here, meron siyang mga stone treatment dito sa wall na to. Then over here, may mga shrubs din siya. And here, meron naman siyang bonfire. So hindi natin na-try yung bonfire kagabi, no? Dahil umuulan. But ito yung area ng bonfire. So in case na malamig sa area, you may use itong bonfire na to. Then, akit tayo dito sa taas. Ganda ng combination ng finishes ng hagdanan niya. So yun naman yung gate na kinatatayo natin kanina. Then akit tayo ngayon dito sa taas. Now ito yung landscaping. Kita nyo yung stepping pad na stones and also combination of river stone. Then dito naman meron siyang nipa. So yung nipa na yan is kitchen area. Then over here, meron ditong isang magandang gazebo na gaya nito. So hexagon shape siya, itong nipa na to na gazebo. So ang ganda ng blending nung pagkakadesign niya dahil meron din ditong deck or pinaka-bridge niya dito sa koi pond. So ito yung koi pond niya. Yun, lalaki ng isda. Zoom natin. Yan. Yun. So, ang combination naman ng mga ginamit niyang mga materials dito are made up of wood. Then also, with the combination of cladding of the bamboo. Then, may design din tayo dun na weave na bamboo. Then, dun yung window naman is combination of wood and kapis. So traditionally, yan, kilalang-kilala yung kapis pagdating sa bahay kubo. Napasok tayo dito sa loob ng gazebo. So meron siyang bridge, itong koi pond area. Now we can see here the clear water with the koi. Then ito yung type ng flooring and the ceiling. So it is made of rattan, yung pinakakisami niya, no, with framing ng bamboo. So this is a very native design. Also meron siyang drop light. Also a native design of this lighting. Then here you can see the balcony railing made up of rattan as well. Then meron siyang wooden spiral stair going to the bedroom dun sa itaas. So ang ganda ng ginamit na mga materials dito, very native and very tropical yung disenyo ng gazebo na to. Upstairs, this is the beautiful and spacious bedroom in queen size bed. So ito yung location natin, no. So umuulan ngayon, medyo umaambon kaya malamig ang panahon. So magandang magstay dito. Talagang marirefresh ka or mariregain yung energy mo dahil hindi ka masyadong puyat, makakatulog ka dito ng masarap na hindi gumagamit ng aircon dahil natural yung surrounding niya na malamig. So, ito yung mga shrubs dito, part of the landscaping.
Then ito yung view. So dito naman may tables and chairs. Then sa gabi masarap tumambay dito habang umiinom ng mainit na kape. So ito naman yung part nung fence nung area. Then over here, ito yung pinaka-main structure dito sa loob ng Paraiso ni Juan. So, modern na rin yung design niya. The combination of the glass and the railing dito sa balcony na stainless steel. But here, you can see yung choice of color na ginamit nila dito is earth color pa rin, no? Because it's a combination of gray and brown. But over here, isa rin sa nakakaganda ng place, no, is yung surrounding niya, no. So kapag maganda yung landscaping mo, ang ganda ng blending ng architecture ng mga structure na ilalagay mo dito sa area. So pasok tayo dito sa isang maliit na kitchen. So kita nyo yung cladding ng mga wood. Ayan, no? So nakaklad siya. So different types of sizes ng diameter ng wood niya. So kinlad niya dito as part of the design dito sa wall na to. Now, ito naman, ito yung traditional na banga. So yan. So yung it is made of clay. So traditionally, ito yung mostly ginagamit sa mga provinces, itong banga na to. Then, ito rin, yung lutuan. Then, here, ito naman yung maliit na kitchen. Pwede ka magluto dito using itong stove. Then, pwede ka naman mag-barbecue. Meron din silang range hood dito para exhaust out yung usok. Then, ito naman, kung magkakat ka ng mga fish or meat, ito naman yung chopping board area. Then, here, meron din siyang toilet. So yan, so buksan natin yung ilaw. So yan. Alright. So akyat tayo dun sa taas. So ito ngayon yung view dito, no? Dito sa kinatatayuan ko dito sa kitchen area. Yan yung pinaka main structure. Now on this side is the gazebo, yung hexagon na shape na gazebo. Now punta ngayon tayo dito sa other area nung landscaping or part ng landscaping dito sa area na to. Now here, meron naman ditong water feature. Kita nyo to. So it is made of bamboo. So continuously yung water lang siya. Nag-circulate lang siya. So ganyan. So water is life. Yan. So continuously, ito yung one of the feature dito sa landscaping. So yan, kita nyo na yung surrounding na kinatatayuan natin. Na over here, ito naman si Architect Manuel. Hi, Architect. Then ito naman yung swimming pool dito sa area. So you have here the jacuzzi, then meron ding lap pool dito. Now, ito naman yung ating mga kasama, mga officer ng UAPQ Silangan Chapter. Si Architect Jason, si Architect Emil, yan. So, ano guys, malamig ba? So, pwede ba ako mag-dive? Yan. So, ito yung lap pool, then ito yung jacuzzi. Now, doon sa other side, yung merong mga formation ng stone dito. Meron siyang on top, no, meron siyang water cascade, kaya lang hindi siya naka-open, no. But ang ganda ng formation or ginawang landscaping dito dahil it blends dito sa nature, dito sa type ng structure dito sa area na to, dito sa Paraiso ni Juan. So ito naman yung back of the house. Now here, meron din silang mga halaman na nilagay dito that blends dito sa bamboo na cladding as part dito sa ating wall ng ating balkonahe. So here, meron din siyang magandang bench. So you can relax and sit at magpahinga while sipping a cup of coffee habang nakaupo dito sa bench na ito. Now here, dito naman, pupuntahan naman natin yung singer ng UAPQ Silangan. So ito naman yung karaoke area. Yan, si Architect Rangel. Yan.
Siya ang singer namin ng chapter. I say it's all because of you. Ba't nag-iisa ka lang? Yes, gusto sumama. Ay, nakatawagin natin si Reggie. Okay. So, dito naman, meron naman siyang, going down, meron naman siyang shower area. So, this one, and also on the middle, meron naman siyang basin or lababo with mirror. Then, ito part of the shower area din. Buksan natin ilaw. Yan. And over here, part of the shower area din. Yan. So, may urinal, water heater, and this one is yung ceiling nila. Then, let's go upstairs. Punta naman tayo doon sa balkonahe. So, dito, meron din siyang sun deck, no? And also, itong magandang banga na to. So, pwede mong pakuluan yung sarili mo dito. Yan, pwede kang mag-dip dito. Yan, dito. So, kailangan mo lang ng heater para i-reheat mo yung sarili mo dito pagka malamig. Actually, itong kawa na to or hot tub ay very calming. So, you can dip yourself into this to warm and to relax yourself. Ito naman guys, yung veranda overlooking the swimming pool. You can see the finishes of the flooring using the bamboo slats and also yung finishes ng wall using this rattan. So ang ganda at very spacious yung lugar. Punta tayo at pumasok tayo dun sa main structure. So ang ganda nung pagkaka-landscape niya, no? Itong may mga stones and river stone dito. Na over here, dito sa ating hagdanan, ang type ng materials na nilagay niya dito is it's a natural wood. Hindi ko lang siya ma-describe, no, kung maybe it's tangile, no, itong wood na to. Then may coating siya nung wood protection para hindi siya agad masira. Now here, meron din siyang cladding na WPC. Then ito yung windows niya is made up of aluminum powder coated na window. Then you have here the ceiling fan. So ito naman yung view from the outside. Then pasok tayo dito sa living area. So ito ngayon yung ating living area. With me is our past president, Architect Boyet Amandri. Yan. So yung mga ibang kasama natin, wala, nagsiswimming. So we take this opportunity para mag-ikot lang. But dito lang muna tayo sa living area. Then hindi natin mapapasok yung ibang kwarto, pero papasokin natin yung room natin. Dahil yung iba, mga rooms na ng mga ladies. But here at the ground floor, meron tayong toilet dito with shower, may basin and water closet. Now we have 2 rooms dito sa ground floor, one here, then another one here. Now punta naman tayo dito sa area, ito yung living area. Kita nyo yung design ng kanyang kisame, then akit naman tayo dito. This area on my right is our dining area. So dito kami nag-meeting kagabi. Yan. Then over here is our kitchen area. Yan yung masipag na treasurer natin na hugas ng pinggan. Wala namang hinuhugasan na pinggan. Yan, si Architect Reggie. O, kaway ka naman, Architect Reggie. Yun, no? Yan, so dito naman, kumpleto na siya. No? You have the ref, all the appliances dito. Merong microwave, merong kettle dito, merong water dispenser, merong rice cooker, merong gas range. Then all the kitchen utensils, kompleto naman siya. Meron din tayo dito bar counter, no? Yan, so kita nyo yung meron tayong mga kettle dito and also yung, thermos ba to? Yan, meron din tayong thermos, yung pag-istakan natin ng hot water. Then, akit na tayo, bilisan na natin. Ito yung pinaka-main stair going to the second floor. Now, as you can see, itong ating stair is cladded or the finishes of our thread and riser are made up of wood. Then, meron siyang stainless handrail na square. So, yan. So, mirrorize yung handrail niya. Then, going up, dito naman, open area siya, no? But this one is utilized as sleeping area. So we have here 4 beds dito. So nandiyan yung mga gamit ng mga kasama ko. Yan, but kasya dito yung 4 na pwedeng tulugan. Now ito yung design ng kanilang kisame. Then here at the second floor, meron naman siyang room. So ito yung room niya, no. So meron siyang isang bed dito sa ground, then may double deck din siya.
So yan, so very spacious siya, no? So you have the cabinet, the vanity mirror. So meron din siyang appliances dito, may electric fan. Then, of course, kung nainitan ka, you have here the split type na aircon. So kokontrol mo na lang kung anong temperature na gusto mo. So ito yung pintuan niya, it's a panel door. Then, ito naman yung design ng kisame and with lighting fixtures. Now here, meron na naman siyang isang toilet dito sa second floor. Now going here, meron siyang balkonahe. So dito, masarap ding tumambay, no? Yan. So dinig niyo yung tunog na mga kulisap. So hindi ko alam yung kung anong kulisap siya, no? Yan. Yung ating gazebo. Then ito naman yung ating kitchen area. Then ito yung landscaping natin dito sa baba. So kita nyo yung top view ng landscaping dito sa Paraiso ni Juan. So yan. So ito yung balkonahe. Then ito naman yung design ng kanilang eave or yung pinakakisame dito sa labas. So yan ang view natin dito sa taas. Ito yung ating gazebo. Alright guys, naturo ko kayo dito sa magandang place na to, dito sa Paraiso ni Juan. So nakita natin dito yung architectural features and also yung amenities dito sa loob ng resort na ito. You will be satisfied dahil lahat ng mga needs mo naman is nandito na into one compact na place. So kagaya nitong gazebo, gaya nitong main house o main structure dito sa loob ng Paraiso ni Juan, and also yung mga surrounding facilities dito. Meron tayong videoke, meron tayong lap pool, and also yung jacuzzi dun sa ating swimming pool. Then you also have the 2-car garage dito sa loob. Then outside, you may park din dun sa area na to. So yan, pakita ko sa inyo yung facilities dito sa loob ng Paraiso ni Juan. Till then guys, I'm Architect Jojo, joyfully sharing with you what Archie knows. Thank you very much and God bless you all.